Magandang araw mga mag-aaral sa ikalimang baitang. Ngayon po ay magbalik-aral tayo para sa darating nating pagsusulit, ang finals exam para sa Araling Panlipunan 5. Ito na po class, ang kauli-hulihan nating pagsusulit ngayong taon. Makinig po ng mabuti dahil lahat ng babanggitin ni teacher ay lalabas. Atin na pong simulan. Una, Jose Rizal. Siya ang nagtatag ng La Liga Filipina sa Ilaya, Tondo upang maging daan sa pagkakaisa ng mga Pilipino. Graciano Lopez Haina. Siya ang tinaguriang prinsipe ng mga orador. Marcelo H. Del Pilar. Siya ang propagandista na Plaridel ang pangalan sa dyaryo. Katipunan. Ito ay isang lihim na samahan na ang layon ay palayain ang Pilipinas sa pananakop ng Espanya. Bandala. Ang tawag sa sapilitang pagbili ng mga Espanyol sa mga ani ng mga katutubo sa murang halaga para sa kanilang pansariling pangangailangan upang maipadala sa Espanya at Mexico. Marso 17, 1521, nakarating ang ekspedisyon ni Ferdinand Magellan sa Homonhon, Leyte. Abril 8, 1521, nakarating ang ekspedisyon ni Ferdinand Magellan sa Cebu sa tulong ni Raja Kulambo. Hunyo 24, 1571, ginawa ni Miguel Lopez de Legazpi na punong lungsod ng Pilipinas ang Maynila. Francisco Daguhoy. Siya ay nag-alsa laban sa mga Espanyol nang tanggihan ng Kura Paroko ng Bohol na bigyan ng Kristiyanong libing ang kanyang kapatid na Yumao. Miguel Vicos. Siya ang pumaslang kay Diego Silang na kanyang kaibigan noong Mayo 28, 1763. Taong 1778, dumating sa Maynila si Gobernador General Jose Vasco E. Vargas. Jose Vasco E. Vargas, Gobernador General na nagtatag ng kapisanang pangkabuhayan ng mga kaibigan ng bayan. Europa. Dito nakabili ang Pilipinas ng tina o pantina sa kauna-unahang pagkakataon noong taong 1784. Monopolyo ng tabako. Ito ay isang programang pang-ekonomiya na itinatag ni Gobernador General Jose Vasco Vargas
Obras Pias, tawag sa parang isang uri ng bangko noon na nagpautang sa mga mangangalakal na walang sapat na puhunan sa kanilang panindang ipinagbibili sa Mexico. Inquilino, ang tawag sa namamahala ng mga lupain o hasyenda. Kasama, ang tawag sa nangungupahan ng lupa noong panahon ng mga Espanyol. Apolinario de la Cruz, siya ang nagtatag ng Cofradía de San Jose. Siya rin ay kilala sa bansag na Hermano Puli. Cofradía de San Jose. Ito ay ang relihiyosong kapatiran o samahan na itinatag ni Hermano Puli. Antonio de Morga, siya ang namuno sa unang pagsalakay ng mga Dutch sa Pilipinas noong Nobyembre 14, 1600. Kasunduan sa pagsuko. Ito ang kasunduan na nilagdaanin na Arsobispo Rojo at General Draper noong October 6, 1672. Setyembre 23, ito ang petsa ng salakayin ng hukbong dagat ng British ang Look ng Maynila na pinamumunuan ni na Admiral Samuel Cornish at General William Draper. ₱606 na po. Ito ay ang halagang ipinagkaloob taon-taon ng mga mangangalakal na Espanyol bilang tulong sa kapisanang pangkabuhayan ng mga kaibigan ng bayan. Merkantilismo, isang namayaning pang-ekonomiyang sistema na sumikat noong ika-16 na siglo sa kanlurang bahagi ng Europa. Queen Elizabeth, siya ang nagpahintulot na palaganapin ang komersyo ng East India Company sa Asya at kalapit bansa sa silangan. Suez Canal, ito ay isang artificial na daluyan ng tubig na nagdurugtong sa Mediterranean Sea at Red Sea na nasa bansang Ehipto. Patrick Henry, siya ang nagsabi na mga katagang mas mabuti pa ang mamatay kung walang kalayaan. Jean-Jacques Rousseau, siya ang nagsabi na mga katagang walang karapatan ang sinuman na pamahalaan ang kanyang kapwa. Taong 1869, taon kung kailan ipinadala ng Espanya sa Pilipinas si Carlos Maria de la Torre y Navacerrada upang manungkulan bilang gobernador general. Ang tatlong paring martir na pinatay sa pamamagitan ng garote ay sina Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos at Padre Jacinto Zamora. Dr. Jose Rizal, Graciano Lopez Haina, Marcelo H. del Pilar, sila ang tatlong dakilang propagandista. Ito ang mga halimbawa ng mga halaman na ipinatanim ng Gobernador General Jose Vasco y Vargas sa Pilipinas upang hindi na umasa pa sa tulong ng Espanya at Mexico, tulad ng tubo, niyog, tabako, bulak, mais, kakao, indigo, mani, aswete, kapok at marami pang iba.
Mga mag-aaral, narito ang dapat ninyong tandaan. Nang sakupin ng mga Espanyol ang Pilipinas noong 1565, hakot-hakot nila ang mga kaaway nila mula Europa, lalo na ang mga Dutch at ang mga taga-Holland. Naging bantog ang Pilipinas bilang isa sa mga bansang umaani ng pinakamataas na uri ng tabako sa buong mundo. Ang mga naunang pag-aalsa ay nag-uugat sa pagtutol sa Kristyanismo at pagmamalabis ng mga Espanyol. Nagkaroon ng trabaho ang libu-libong mamamayan sa pagpapatupad ng monopolyo sa tabako. Nabago ang kabuhayan ng ating mga ninuno sa pagdating ng mga Espanyol sa ating bansa. Nalugi ang Obras Pias dahil ipinagsusuga lamang ng mga nangutang ang pera. Noong 1778 ay dumating si Gobernador General Jose Vasco y Vargas sa Pilipinas. Ang monopolyo ng tabako ay tumagal ng may 100 taon. Mga mag-aaral, huwag kalimutan ang ating napag-aralan dahil lahat ng ito ay lalabas sa darating nating pagsusulit. Maraming salamat sa pakikinig at panunood. Hanggang sa muli.